Magandang umaga mga mamachis, mga beses, mga ladies in red, mga ate matanda at saka bata, mga dyan tall and dark guys yan, mga magaling mag-dribble at match-shoot, at mga LGBTQIA. Dito naman po tayo sa ating divination talk at ito po ay sa pagpatuloy natin sa celebration ng birthday ni Mary Magdalene noong July 22 po. At pasalamat po tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At yung audience po natin, gaya ng sinabi ko, wala na po tayong pili. Kaya nga kahit na LGBTQA plus ay kasali na. Yung educational level po is hanggang pwede po elementary, kahit na grade 1 nga po. Pero parang iba yata yung grade 1 ngayon. Dati yung grade 1 magagaling mag-English eh. Yung mga matatanda na grade 1 magagaling mag-English. Mga Thomasites yata yung unang nag-introduce ng English yata sa Pilipinas. Naalala ko pa dati yung mga grandparents, magagaling sila talaga mag-English. Parang akala mo nga nagkatapos ng college. Pero ngayon ibang klase yung grade 1, hindi kahit na yung alphabet niya. Parang hirap minsan. Okay, sa pagbasa ng pagsunod ng mga yung letters. So ngayon, disclaimer lang po, wala po tayong professional service dito. Wala pong legal, medical, psychological, or hindi rin tayo nagpo-promote ng religion. Kasi although may religious leaning ito kasi Christianity, Vedic culture, Islam, pero hindi po ito yung parang denomination nila, iba't ibang schools of thought na tinatawag. So wala po tayo dyan, yung essence lang talaga yung sa atin. Para kung baga sa is yung virgin coconut oil, parang ganon. So yung tema po natin is tungkol sa forgiveness. Kinuha po ito sa prayer ni Master Christ na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Pag binasa niyo po tuloy-tuloy yung yung verse na yan, verses, makikita nyo na hindi po magbigay ng forgiveness yung Godhead, si Krishna, si Allah, si Yahweh, kung hindi ka po mag-forgive. So yung pinaka taong galit na gusto mong balatan ng buhay, gusto mong i-barbecue, yun yung pinakauna mong i-forgive kasi 77 times naman yung kailangan. May parang nakalimutan ko, parang may saying yata na 7 measure na tinatawag, para hindi mo parang hindi mo maalala yung offense kasi the moment na naalala mo yung kasalanan ng isang tao, para na rin siya nag-commit ulit ng offense at ikaw rin ma-fall ka sa fallen yung nature na tawag sa'yo, kasi doon ka sa ang tawag nila dito is yung mental chatter yata yung word nila, na pabalik-balik yung pag-replay ng kasalanan. Okay, so anyway, balik tayo sa topic natin na parable of the lost sheep. So yung lost sheep dito is ito yung mga baguhan pa, parang parable of the seed na pag natapon, binigay sa kanilang sadhu, katulad ni Master Christ, mga guru acharya, mga mystic mentor, mga prophet sa messenger, yung butil ng Shurat Shabad or sweet melody sa allegiance melody, or ang agape or perfect love na itapon sa puso nila at nabuksan yung third eye nila. Yung iba dyan is medyo careless po. Careless sila, hindi maingat. So ngayon mamamatay, kukunin ng mga ravens, alam mo na, mamamatay sa thorns dyan, alam mo na, yung mga cares ng kamunduhan, nasakal yung perfect love sa puso nila, kasi gentle pa yun. Kaya nga ang isa sa mga qualities ng isang sadhu katulad ni Master Christ is very gentle sila, kasi may mga ibang tao na napaka medyo maselan pa, na minsan sinasabi ni Master Christ na baka matisod ka despite the fact na tinuturoan kanya ng tama, mali pa rin yung pagkaintindi mo. Nakakamangha yung talinong yan. Yung tama, yung ituturo sa'yo, itutuwid ka, pero mali.
Hindi po standard ng mundo na to, hindi po legal system yung tuwid na sinasabi dito, yung pattern. Kasi po yung perspective po, ang pananaw po ng mga taong may agape o perfect love, bukas yung third eye nila sa promised land po, sa Garden of Eden, or sa Lover's Paradise, or sa Kingdom of God, or sa Goloka Vrindavan ang tawag niyan. So, yan po yung nakikita nila. Kaya ang mga martyrs in a way, ang tawag sa kanila, nakikita nila yung spiritual world. Kaya nga, kung babasahin yung story ni Master Christ na isang sadhu, nakikipag-communicate siya sa Godhead at saka sa kapwa niya, mga messengers, mga sadhu din. Ganon yan, pag nag-iisa siya. Hindi iyon space out. May mga taong pag nag-iisa sila, nakatunganga lang, nakanganga yung bibig, may langaw pa. Hindi po ganon yung mga sadhu. Pag nag-iisa po yan sila, in a state of meditation po yan sila. Pag may kasama silang ibang katulad nilang sadhu, or mga katulad ni Master Christ, nag-fellowship sila, yun yung exchanges na ng agape or perfect love. So, katulad ng isa sa mga things na supposed to be accomplished ni Master Christ, hindi na-accomplish dahil naudlot dahil din sa mga self-righteous na mga tao katulad ng mga Jew, yung mga legalistic rules of this world yung sinusunod nila, legal system, justice system, kung mga ano na ng tao, naudlot, hindi na demonstrate na ni Master Christ yung agape sa family. Hindi niya demonstrate po. Kaya nga parang hidden yung story ni Mary Magdalene. So, sa ibang mga sadhu po, katulad ni Prophet Muhammad at saka ni Krishna, hindi po hidden. Ano yan, open yung demonstration ng agape or perfect love or Shurat Sabad. So, meron pa tayong mga models, may mga ideals pa tayo pag-demonstrate ng perfect form ng 8 petals ng lotus. So, ganun po yan. Kasi kay Master kasi hindi na kompleto. Yun yung kailangan i-accomplish pa ng Christian practice. Ganon yan. So, unti-unting inaano, pero hindi rin sa case ni Paul din, na sabi ng iba is parang prophet din siya. Parang si Master Christ din yung dating niya. Kasi minsan binibigyan ng emphasis. Hindi niya rin na-demonstrate. Kasi hindi ko maalala na naka-mention may wife si Paul. Kung meron man siyang wife, walang example na na-demonstrate kung paano mag-handle yung isang sadhu ng family. Pero sa case ni Prophet Muhammad, sa Islam, at sa case ni Krishna, sa Vedas, at sa iba pa dyan, may model talaga kung paano mag-demonstrate. Ang pinaka medyo sophisticated ang kay Krishna. Yung kay Prophet Muhammad parang pa nga yung parang naka-tailor pa sa ordinary na tao, kasi ang kay Krishna talaga mga kailangan mga Rasika Bhaktas, topmost devotees, kasi yun yung ginagawa nila sa spiritual world. Ganon yan. So dahil doon walang mga rituals at ceremonies. So kung yung mga talagang may agape or perfect love, wala pong ritual sa ceremonies yan. Kung mag-exchange sila ng love, perfect love, wala po dyan. Hindi yan mag-re-ritual mo na mag-pray sila ng mahaba-mahabang prayer na may beads. Hindi yan magluhod muna sila ng ilang oras. Hindi yan mag-recite sila ng mahabang-mahabang mga chants, or kung kakanta sila ng mahabang-mahaba. Alam mo yung ganon, pang makamundo lang po yan. Pag andun na po sa Goloka Vrindavan, or sa Garden of Eden, or sa Lover's Paradise, or sa Promised Land, hindi po yan ginagawa nila. Wala po yan. Kaya nga kung tingnan mo sa mga illustrations, kahit sa sinaunang panahon, kahit nung nag-launch ng revolution si Confucius, wala pong yung ngayon lang yan, yung mga shaved head, mga wala yan. Hindi mo makitang
si Prophet Muhammad, si Master Christ, si Krishna, hindi mo makitang kalbo yan. Hindi mo makita. Pang sa mundo lang po yan. May mga reason din yan na bakit kalbo yung iba. Ganon yan. Kung titingnan yung mga Sikh po, na nag-follow din ng tradisyon ng Islam at saka ng Vedic culture, mahaba po yung buhok kaya nakatago yan. So ganon po yan. So ito lang po yung susi natin. Pag ginagawa po nila sa spiritual world, yan po yung activity ng soul, ng spirit pala, spirit soul. Pag wala po dyan, crutches ang tawag dyan. So kung may mga daily worship ka, may mga daily mass kang tinatawag, wala namang daily mass sa spiritual world, may chanting siguro kasi yung language po nila sa spiritual world parang kanta yan. So kahit anong sasabihin nila parang song yan. Kaya lang syempre alam mo naman limited yung mga description, pero ganun po yan. Wala po yan sa spiritual world. Crutches ang tawag yan. Pag may pilay ka, kailangan mo ng crutches. Pero yung crutches, the rules are made for man. Yung mga regulations po para sa tao, hindi po tao para sa regulations po. Yan po yung kailangan nating matandaan, huwag nating kalimutan. So ngayon, balik tayo. Parang kailangan mo ng rules ng grammar, communication, pero hindi ibig sabihin na kung hindi ka marunong sa grammar, kung mag-persuade, hindi ka na magsalita. Mahirap naman yung ganon. Para ka ng pipi yung paganyan ka. Okay. So, ngayon, balik tayo. Dito tayo sa continuation ng talk natin sa Parable of the Lost Sheep. Okay. So, sinabi dito sa Ezekiel na I'll go after the lost, I'll collect the strays, I'll doctor the injured, I'll build up the weak ones and oversee the strong ones so they're not exploited. Okay. So, anong gagawin ng isang sadhu is hahanapin niya yung mga lost souls, yung mga souls na walang agape sa puso nila. Ano niya yan, ibig sabihin, pagsama-samahin niya yan. Mag-form siya ng isang community ng mga lost souls, katulad ng ginagawa ng mga sadhu talaga. Magagawa na sila yan ng community. Tapos, paggawa nila ng community, i-introduce nila yung yung agape or perfect love. Gayon yung mga injury, alam mo yung sabi nila may broken hearted in general, yung terms applicable sa lahat. Yung na-traumatize, na may masama yung experience na sa buhay, mga na-deprive sila, sa totoong pagmamahal, i-doktor yan sila. Kaya nga sa Catholic Church may tinatawag silang spiritual doctor kasi may injury ka. Ang injury mo actually is spiritual wound ang tawag dyan. So ngayon, yung mga weak is palakasin. Ito yung sila mga lost sheep. Sila yung mga weak, yung mga baguhan pa sa agape or perfect love. So i-build yan sila, i-guide sila. So tandaan nyo palagi huwag nyo pong kalimutan mga mamshibesios kayo na rin, tumatalan sa kabataan, sa tall and dark na kaisa, mga LGBTQA. Yung rules sa spiritual practice, hindi po yon nagko-conform. Hindi po yan siya nag-adapt. Hindi po yan siya in accordance sa rules ng mundong ito. Kung yung rules ng mundong ito, yung justice system niya, yung laws niya, is gawa ng tao, hindi po yan magkatugma sa laws sa spiritual practice. Ganon po yan. Yun yung hindi nila nakita. Kasi dark yung mundo na to. Hindi pwede yung light mag-fit sa darkness. Dapat yung darkness mag-fit sa light. Yun yung hindi nakuha ng iba. Akala nila, dapat yung rules and regulation mo is magkatugma. Mag-align siya sa rules ng tao. Hindi po. Wala pong pakialam yung perfect love sa rules ng tao.
Hindi po niya concern yun. Ang concern ng perfect love is perfect love. That is why, ang sabi ni Master Christ, ang first na rule is love God, hindi love the laws of man. Ang pangalawa is love your man fellow as yourself, hindi love the laws of man. Hindi po yan. Wala po sa two greatest commandment naka-include yung legal system natin, yung justice system natin. Hindi po included yan. Kaya nga umalis nga sila sa Egypt kasi man-made laws yung sinusunod sa Egypt. Ang kailangan mo is divine laws. Hindi po magkatugma yung dalawa. So ngayon, yung mga mature naman, open na yung 8 petals nila is kailangan silang i-guide ng maayos ng isang sadhu katulad ng stress para hindi sila ma-exploit. Kasi yung mga mature na tao po, hindi po yan sila nakakakita ng defect ng kapwa nila. Hindi po sila sin-oriented. Grace-oriented po yan sila. Isali nyo na lang si Grace dyan. Okay, excuse me. So, ganun po yan sila. So, ngayon, pwede silang ma-exploit dahil hindi po yan sila maramot. Hindi sila covetous ang tawag dyan. Hindi po sila naghahangad na kung anong meron sa kapwa nila. Bagkus po, mga ano yan sila, mga farmers din. Nagdi-distribute sila ng what is truth, ano yung tama. So, minsan, tinitik advantage ng ibang tao. Ini-exploit sila. Minsan, mini-misguide sila. Kaya nga, alam na alam ng mga mature na mga practitioner, ng mga mature na yung agape nila, na wala namang laman actually yung laws ng tao. Kasi, walang perfect love dyan. So, kahit na, katulad yan, may mga court cases, especially sa mga family, o mga, alam mo naman, yung minsan yung mga reason dyan is dahil hindi nagbibigay ng support yung isang party. Hindi po yan concern ng agape or perfect love. Kasi kung may agape or perfect love yan sila, hindi yan hahantong sa pag-depend sa laws ng tao. Kasi fully convinced yung mga mature na practitioner, ang mga sadhu, na wala namang maibibigay yung flat tire sa'yo. Alam mo yung sabi ko dati, sasali ka sa competition ng car racing o motocross racing, flat tire ka. Saan ka papunta talaga? May patutunguhan ka ba? Wala, dahil flat tire ka nga. Ang only will, ang only decision na mag-succeed ay yung decision na naka-align sa decision ng Godhead. So, ang decision ng Godhead is above all, siya muna. Kung inuuna mo pa yung ibang bagay, ibang kwento na yun. Baka ibang talk yung kailangan mo. Okay. So, ngayon ganun yan. Yung mga weak, yung mga strong, yung mga naligaw, ganun po yan. No, yung kasunod dito is same pa rin po actually sa Ezekiel. Pero tingnan natin kung ano yung sinabi dito. Sabi niya, no longer will they be exploited by outsiders and ravaged by fierce beasts. They live safe and sound, fearless and free. Yun yung mangyayari dyan pag under ka sa guidance ng sadhu. So, hindi ka na ma-exploit ng outsider. Ang mga fierce beast, yung mga beast ang beast ang tawag dyan kasi hindi sila develop. Ang purpose nila is to destroy. Minsan ang description sa kanilang mga demons. Kaya nga yung mga taong walang agape or perfect love, mga demons yan. In the end, i-manipulate nila yung mind mo at i-convince ka na to have peace of mind,
to be happy, to have a perfect life, satisfying life, rules ng tao yung kailangan mo. Yung justice system na kailangan mong sundin is justice system ng tao. Hindi po yan. Para sa mga demon po yan. Matagal na yan. Before pa ng Great Flood, ng panahon ng mga Nephilims, ganun na yung ruling na yan. Na ika-convince kanila na yung rules ng tao is ito yung rules na magkaroon ka ng perfect life, perfect love, perfect peace, at justice. Hindi po yan. Kaya nga hindi convince yung mga sadhu kahit ano pa yung rules na gagawin ng mga demons. Ang demons ay yung mga taong walang agape or perfect love. Kasi flat tire yan sila eh. Walang patutunguhan. The only direction na may point ay yung direction ng Godhead. Katulad ni Yahweh, Allah, or si Krishna. Ang tawag mo dyan. Kasi siya lang yung perfect love. Yun lang yung kulang sa mundong ito. So wala na pong iba. Pero kung convince ka, baka demon ka. Pero baka ibang klaseng talk yung kailangan mo pakinggan. Kasi demon ka. Hindi naman para to sa mga demon, yung mga parables. Para to sa mga taong kahit konti ay may agape or perfect love. So ngayon, ibalik natin sa Luke. Nagtanong kasi si Master Christ, ano yung gagawin mo kung may 100 kang sheep tapos nawala mo yung isa? Hindi mo ba iiwanan yung 99 para hanapin yung isa? Ganun po yan. Tandaan po natin, yung lost sheep na to is maliit po ito na sheep. Hindi po ito yung mature na sheep. So, kung i-compare natin sa materialistic na comparison, analogy, bata pong maliit to. Sabihin natin 5 years old. Nawala siya sa city, busy city. Kasi patakbo-takbo minsan yung makukulit. Tatakbo-takbo, laro-laro. Akala mo sumusunod pa sa'yo, iba na pala yung pinuntahan, naligaw ngayon, yan yung lost sheep. So ano sa tingin mo, kung kasama mo yung bata, iwanan mo na lang, bahala siya, marunong naman umuwi yan sa bahay. Sa panahon natin ngayon, parang kinder pa yata yung status niya. So sa tingin mo, hindi ba sensible yung sinabi ni Master Christ? Hindi mo ba siya hahanapin? So ganun po yan. So, sa spiritual practice, kahit nasa field ng psychology po, developmental, may mga tao pong kahit na puti na yung buhok, yung maturity level po nila, hindi po pang level ng age talaga nila. Kasi, pwedeng mag-rationalize yung mind, mag-intellectualize, pero hindi siya mature. Parang yung bata na magaling siyang mag-reason out. Akala mo matalino siya, hindi siya matalino. Dahil in the first place, hindi niya alam kung ano talaga yung gagawin niya. Pwede lang siyang sumagot. Kaya minsan naiinis yung mga magulang eh. Pag sinabi pag narinig lang sumasagot yung bata. So, parang, naiinis sila kasi alam nila immature yung bata. Pero pag sumagot siya parang matanda. Ganun po yan sa spiritual practice. May mga tao pong akala mo pag nagsalita sila mature sila spiritually. Pero hindi po. Na-memorize lang po nila. Parrot po yung tawag dyan. Minsan hindi mo alam, walang tigil yung dada ng bibig nila. Pero actually walang realization dyan. Kasi kung may realization yan, ito po yung tandaan nyo. Yung totoong realization po ng mga sadhu, magkatugma po yung laman ng sinasabi nila. Pero pag hindi po makatugma, talaga natetwist lang siya. Pag tiningnan mo po yung salita ng isang sadhu, at saka yung isang sadhu, hindi po magkatugma. Yung pagka-explain, hindi po yan realization. Memorization po yung tawag dyan. Hindi po naman yan. Wala pong masyadong merit yan. Kaya nga, malaman mo kung yung sadhu, napakalalim talaga ng realization niya. Kasi kahit saang sadhu ka, sadhu sa India, Vedic culture, sadhu sa Islam, at saka sadhu sa sa Jewish practice or sa Christianity, magkatugma po yung
sinasabi nila kahit magkaiba lang yung words. Pero yung iba dyan, pag tiningnan mo sa iba, hindi na makatugma. Ibig sabihin, hindi yan product ng realization po. Product po yun ng memorization. Ganun po yung magkaiba. Kaya pag nagsalita yung isang sadhu, equally applicable yan sa lahat ng merong agape or perfect love. Ganun po yan. So ngayon, anyway, tuloy tayo. So, ang sinabi rito, kasi ang sa Luke pa rin to ha, kung makita niya, ilalagay niya sa balikat niya at masaya siya. Put it on his shoulders and rejoicing. Alam niyo, naalala niyo, minsan may makikita kayong mga magulang, yung anak nila, nilalagay nila sa balikat nila, sa shoulders, at saka masaya. Ganun din po yung yung mga sadhu po. Binubuhat po kayo ng sadhu dahil po napakalakas ng spiritual energy nila or agape or perfect love. Kaya nga sabi ni Master Christ, yung bigat mo, ibigay mo sa Kanya. Bubuhatin ka niya. So, nang time na nag-accept ka ng isang sadhu, katulad ni Master Christ, binigyan ka niya ng agape or perfect love, yun yung moment, binubuhat ka na niya. So, hindi mo yan, dahil lang kasi, minsan yung mga sadhu kasi, medyo irritated sila. Hindi naman sila affected actually. Na medyo na ano lang sila. Kasi nilagay mo na yung tiwala mo, binabawi mo pa. Kaya nga pag nagbigay ka ng tiwala mo sa isang sadhu po, that moment po, kinikerry ka na niya, binubuhat ka na niya. Kaya nga nung nag-ask yung isang criminal kay Master Christ na sumama sa kingdom niya, ang sagot niya, paradise or Garden of Eden or Lover's Paradise. Kasi isa lang yun. Yung kingdom niya mismo, yun yung paradise po. Lover's Paradise. Yun yung Goloka, Vrindavan. Kingdom ni God. So, ganun po kalakas yung pagbuhat ng sadhu sa'yo. Wala pong pwedeng magpigil niyan. Kasi, at the moment of, pag namatay po yung katawan, patay naman actually yung katawan, pag umalis ka na sa katawan mo, susunduin ka na ni kamatayan, susunduin ka kasabay niyan ng sadhu. At hindi ka po itatouch ni kamatayan dahil sa presence ng isang sadhu. Dahil si kamatayan po, nakalimutan ko yung pangalan niya, Angel of Death. Excuse me. Hindi po siya, pag nakita niya po na may sadhu, hindi na po yan siya mag-touch, mag-cross-examine sa'yo. Kasi alam niya, sinusundo ka ng isang sadhu. Ganon po kalakas yung mga sadhu. Kahit saan pong stories makikita niyo yan. Once na nag-pledge yung isang sadhu na dadalhin ka niya, dadalhin ka po ng isang sadhu. Ganon po yan. So, yung last sadhu na associate mo, last sadhu na nag-pass away, na kasama mo, yun yung susundo sa'yo. Kasi minsan, ilang sadhu yung makakasama mo sa buong buhay mo. Pero yung last sadhu na nag-pledge, nag-guarantee na isasama ka niya sa Garden of Eden o Lover's Paradise, yun yung susundo sa'yo. So, katulad yan, sa isang family, wala na yung father, pero may anak na lalaki. At yun yung naging sadhu. So, pag namatay yung mother, yung mga kapatid na hindi nagpag-asawa, kasi pag nag-asawa sila, ay yung husband naman nila yung sa kanila, magsusundo. So, kung wala, yung son po, yung eldest son, may duty po siya na siya yung susundo sa members ng family niya. Kung hindi siya sadhu, sino susundo sa kanila? Ewan ko lang, hindi ko alam. Si God na siguro yung bahala. Pero ganun po yung role. Kung sino yung sadhu, siya yung susundo. That is why may generational na curse sa family. Pag wala pong sadhu na mag-appear sa family, hindi po mabura lahat ng curse sa family. Isang sadhu lang po yung kailangan na mag-exist sa family. 100 generations po, burado yan lahat. So, ibig sabihin, kaya niyang buhatin yung offense, kasalanan ng
lineage ng family niya. Ganun po yan. Kasi hindi naman binigay sa babae actually yung role na mag-carry ng erase ng ng karmic influence ng family. Sa lalaki po yung binibigay. Iba po yung role ng babae. Co-maker, co-creator. Oo, yung babae. So, ibig sabihin, andyan lang yung babae para mag-enjoy ng good karma niya. Ganon lang po yan. Para gumawa ng good deeds. Yung sa lalaki po, siya yung tagabura. Kung baga sa yung babae, para siyang bata, mag-color-color diyan kahit saan. So, yung trabaho ng lalaki is mangbura ng mangbura. Buburahin niya po. So, kailangan po na may sado talaga, katulad ni Master Christ na mag-guide. Kasi po, pag masyadong mabigat po, yung sado na po, yung magtanggal ng niyan. So, ganun po yan. Ang karma po ng babae, pag nagawa siya ng offense, usong-uso pa naman nakikita ko sa social media, talagang palaging kinokondemn yung babae. Actually, ganito yan. Pag may offense na ginagawa yung babae, hindi po yan sa babae na pupunta, sa lalaki po yan. Kaya nagkakaroon ng suffering yung mga lalaki sa family. Kasi sila yung magka-carry. Pero pag may good deeds yung lalaki na nagawa niya, katulad yan, siya yung nagbura ng kasalanan ng babae, yung good deeds na yan mapupunta yan sa babae. Ganun po yung method na yan. Kaya nga mali yung idea na makasalanan yung babae, sinful. Hindi po yan. Sila yung nag-carry ng good deeds po. Kung ano yung klaseng tao na na-attract mo, kaya mga handsome, tall, and dark na guys yan, kung anong klase ng babae yung na-attract mo, ganun yung good deeds na kinikerry mo. Kaya mga Ma'am Shibesha ladies na red at matanda sa kabata, kung ano yung good deeds na ginagawa nyo, pag may mali kayong ginagawa, yung lalaki po na companion nyo or steady nyo, yung mag-carry ng offense po. Oo. Kaya nga lifetime commitment yan. Kasi yung isa, tiggawa ng kalat, yung isa, tiglinis ng kalat. So, ganun po yung system dyan. So, ngayon, kung sobrang dami na yung kalat na ginagawa ng babae, hindi naman siya, wala naman siyang offense niyan kasi part yan ng activity niya, natural yon kasi, kaya nga sa iba't ibang culture, hanggang lang po yung level ng babae, thinking, pang elementary lang po. Hindi naman sinabi natin bobo yung mga babae, pero ganun po yung level nila. So, ginaguide lang po yan sila. Kahit anong talino po yung babae. Iba po yung level ng realization kasi sa spiritual practice. Oo, ganun po yan. Andyan lang yung babae, nag-receive lang siya ng physical body para mag-enjoy sa buhay niya. Enjoy na yung mga anak niya, enjoy na yung kung ano yung meron siya. Pero pag may nagawa siyang mali dahil hindi naman masyado nakikinig yung babae, burden yun ng lalaki po. Tapos ipapasa naman ng lalaki sa spiritual master pag hindi niya nakaya. Ganun yun. So kailangan pong i-guide sila ng spiritual master para ma-burn yung mga shortcomings na yun. Dahil pag nag-bloom po yung 8-petaled lotus na yan, wala na pong reaction. What you sow is what you reap. Ganun po yung rulings diyan. So wala pong akala ng iba, maraming bad karma yung babae. Napaka-sinful dahil minsan yung mga babae nag-engage sa promiscuity. Yung ibang babae mahilig sa sa coitus, kung ano-ano pa diyan. Wala po yung offense. Pag may offense din siya, steady lang yan. Pag may steady siyang relationship, doon yan mapupunta, hindi sa kanya. Kaya nga blessing yung tawag or gift ang tawag sa kanila. So, kaya nga unnamed si Adam, wala pong pangalan. Kasi anybody na mag-take up ng commitment, na i-accept yung babae as a part ng commitment niya, siya yung mag-shoulder ngayon ng burden doon, hindi yung babae.
Yan yung hindi nakuha ng iba ng mechanics ng karma. Oo. Alam mo talaga na mali talaga yung napulot ng iba, na baka sa social media lang nila napulot. Wala po. Kaya nga po yung religious order sa lalaki binibigay kasi sweeper ang tawag sa kanya, tiglinis. Ganun po yan. Wala yung babae, hindi sila binibigyan ng role talaga. Yung mga duties na binibigay sa kanila, pang bata po yan. Hindi po yan ano. Kaya nga, hindi pwedeng bigyan ng mabigat na role yung babae. Or kung bigyan mo siya ng role, dapat may somebody na mag-shoulder ng burden niya. Pag masyado mabigat, tandaan nyo, pag masyado mabigat yung nagawa ng babae na offense, mamamatay ng maaga yung lalaki. Ganon po. Ganon kalakas ng ng effect. Pero kung malakas yung spirituality ng lalaki, baka mabuwang lang yung lalaki, masira lang yung pag-iisip niya. Ganon lang po yan. So makikita nyo po na hindi po dahil mataas yung status ng lalaki, dahil po yung role niya is tagabura ng karma. Oo, tagabura ng offense. At saka yung babae kailangan, dahil may parang depository yung babae, parang safe, na kung may pera ka, may mga jewelries ka, ilalagay mo sa safe. Yun yung role ng babae, safe. Ngayon, parang kung ang marumi, may dumi naman, parang sweeper yung lalaki, tagpunas. Ganon po yan. So pag wala pong lalaki sa family, medyo mahirap po yan. Kailangan merong isang lalaki na mag-take up ng mantle ng na yan, para i-burn, para i-correct. Ganon yan. Kaya nga sa Buddhism, may mga dakini na tinatawag. Sila yung mga actualized na ng mga babae. Kung mag-develop yung spirituality ng isang tao, baka makita niya yun. Pero kung hindi, siyempre, balik tayo sa ugali ni Adam, isisisihin natin yung babae. Kasi makasalanan daw. Wala pong kasalanan yung babae kahit anong gawin niya. Kaya lang, siyempre, kailangan niya ng commitment. Kasi, rin siya katulad ng lalaki, naghahanap din niya ng agape or perfect love. So, lang yan, ma-frustrate lang siya, pero wala siyang offense po. So, nakakaawa naman yung ganon. Kasi, you need to go back home, back to Godhead, sabi ng isang guro. You need to go home to where love is. Okay. So, anyway, sumobra yung natin. Mahaba kasi to. Na lang natin. Teka, sandali. Sana tayo. Okay. Dito na lang muna tayo. Dagdagan na lang natin sa susunod. Medyo mahaba talaga to. So, I hope so, mga Ma'am Beses, ladies and gentlemen, dati matanda sa kabata, mga handsome, tall, and dark na guys dyan, mga magagaling mag-dribble at saka mag-shoot, mga LGBTQI. I hope so, may napulot kayong lesson dito sa Parable of the Lost Sheep. Okay. So, salamat sa time nyo at sa susunod ulit. Thank you at bye-bye.